maging isang listahan ng mga bawal or ipinagbabawal, especially sa ating mga mananampalataya, ngunit iyon ay bahagi lamang ng intensyon ng Panginoon. Ano po? Habang papasok ka sa pag-aaral na ito, ang Biblia mahalaga para sa atin or para sa inyo na maunawaan ang mga prinsipyong kasama maging ang mga kasanayang kaugnay nito. Ano po? So tayo ay nabubuhay sa isang mundo na mabilis na bumaba ang moral at espiritual na mga pamantayan. Diba yun yung lagi po nating napag-aaralan? Nasa mundo po natin ngayon, mas tumataas ang teknolohiya, pero bumababa yung moral at higit sa lahat, yung espiritual na pamumuhay. Kasi noon, nung hindi pa naman uso yung mga tulad ng mga social media, wala pang TV, wala pang mga pinagkakabalahan ng tao, tatlo lang naman ang tirahan ng tao eh. Bahay, simbahan, eskwelahan. Siyempre, pag may trabaho ka, trabaho. Pag uwi, magbasa, mag-aral, manalangin. Ganun lang naman ang buhay ng isang mananampalataya noon. Pero ngayon, dahil sobrang dami ng pinagkakaabalahan, yung focus nila sa Diyos, hindi na nila naibibigyan ng focus ang Panginoon. Tama po ba? At yun, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng separation or paghihiwalay? So merong tatlong bahagi or merong tatlong mga bagay na dapat mong maunawaan. Ano po? So mayroong apat na salita sa Biblia na magkakasing kahulugan. So merong apat na makikita po natin na halos pare-pareho sila ng kahulugan. Unang-una dyan is separation, paghihiwalay. Pangalawa, sanctification, pagiging banal or pagiging banal. And then holiness, kabanalan. And then saint, yung pagiging isang santo. Kaya nga po, pag sinabi natin na saint, siyempre kailangan humiwalay ka. Pag sinabi naman po natin kabanalan, hihiwalay ka ulit. Pag sinabi po natin sanctification or pagiging banal ng buhay Kristiyano, hihiwalay ka ulit. At separation, ito na yung word na paghihiwalay. So, dito po makikita po natin, kapag sinabi natin na ang Diyos ay banal, nangangahulugan yon na siya ay hiwalay mula sa lahat ng kanyang nilikha sa katwiran. O listen, siyempre pag sinabi nating hiwalay mula sa lahat ng kanyang nilikha sa katwiran, iba kasi ang kabanalan ng ating Panginoon kaysa sa atin. Sapagkat ang Diyos, hindi naman po siya nagkakasala. Hindi po siya, wala po siyang kasalanan. Ano po? Ano pa? Kapag sinabi ng ang Biblia ay banal, ang ibig sabihin ito ay hiwalay mula sa lahat ng ibang pang-aklat. Kaya tingnan nyo po, kaya nga po tinawag po natin na Holy Bible. Kasi dito po nakapaloob lahat ang salita ng Panginoon. So, tanging ang Biblia o ang salita ng Diyos ang naiiba sa lahat ng mga aklat dito sa mundong ito. Kung titignan po natin, pag Holy Bible, ilan ang aklat po nito? Ilan ang aklat ng Holy Bible? Ano? Ilan? 66 books mula Genesis to Revelation. Kaya dapat pag-aralan nyo. Holy Bible nga po parang library ang Bible na merong aklat na 66 books. Manipis lang yan, pero kung bigyan mo ng mga lesson yan, baka milyong-milyon na pwede mong magawang lesson sa salita ng Panginoon. Ano pa? Kapag tayo ay tinuruan na pabanalin ang ating Panginoon sa ating mga puso, ito ay nangangahulugan na dapat nating ihiwalay
ang Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. So ibig sabihin, tayo mula nung hindi pa tayo mananampalataya, nasanay tayo na Diyosin lahat ng gusto natin, di ba? Kahit ano na dyan, kahit sino pa dyan. Pero pag ikaw ay mananampalataya, dapat lang na maintindihan mo na iba na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran kaysa noon. Tama po ba? Na dapat maintindihan ng marami na ang Diyos po natin ay buhay kaysa doon sa Diyos na ating pinaglilingkuran noon. Ano pa? So dito po merong dalawang mahalagang katangian sa separasyon. So ano ba yon? Positional separation and practical separation. Pag sinabi nating positional separation, kay Kristo ako ay inihiwalay tungo sa Diyos. Doon po sa Hebrews chapter 10 verse 10, ang sabi niya, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So ibig sabihin, pag sinabi na tayo ay hiniwalay, listen, pag sinabi nating positional separation, halimbawa, ito si Sister Cyrene, nagkasala, makasalanan. Ngayon, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, siya ay, nilinis. Inihiwalay siya mula doon sa buhay na siya ay makasalanan. Kaya ang tawag sa kanya, pinabanal ng ating Panginoon. Yun po yung positional. Paano yung practical separation? Pag sinabi nating practical separation, bilang isang Kristiyano, ako ay dapat mabuhay na inihiwalay tungo sa Diyos. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag at mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So ibig sabihin, halimbawa, ito si Brother Sai. Gawin natin halimbawa ito si Brother Sai. Nung hindi pa Kristiyano, mahilig mambowling. Tama? Parang totoo mahilig makipag-away. Ngayon, nung naligtas at naintindihan niya ang salita ng Panginoon, anong nangyari? Dahil naintindihan niya, nabago siya, kailangan niyang mabago, kailangan niyang alisin yung mga buhay niya na hindi dapat. Tulad ng pangbubuli, tulad ng kabaklaan. And malay natin, pag dito lalaki, tapos lumarampa pala. Lumarampa pala pag gabi. Ayun, so, paghihiwalay mula sa hindi pagkamakadiyos na pamumuhay. Hindi naman biglaan. Baka sabihin nyo, si pastor ang higpit-higpit naman sa kasalanan. Baka naman halimbawa, alam nyo kasi minsan kasi, karamihan na nag-church, babae. Ayaw ng lalaki minsan. Alam nyo kung bakit? Ayaw ko mag-church kasi babaguhin ako ni pastor. Ayaw ko mag-church kasi baka palitan niya yung mga bisyo ko, ganun. Hindi ko naman sinasabi na, halimbawa ito, tanggalin mo na yan. Masama yan. Magkakasala ka sa Panginoon. Hindi naman ako ganun Ikaw mismo ang makakaalam niyan dahil relasyon mo yan sa Panginoon, ikaw mismo kung paano mo siya. Saka hindi biglahan. Grabe, subukan mo na bigyan yung bata ng lollipop, saka mo tanggalin agad. Ano gagawin niya? Iiyak. Hayaan mo lang. Ang pagbabago hindi 1 taon, 2 taon, 3. Minsan abutin yan ng 10 taon bago mabago ang isang tao. Yes, gano'n ang tao. Yun nga lang, at least, makikitaan po natin ng separation. Kung gusto mong mabago agad, nasa desisyon mo yan Pero kung gusto mong gradually, pag ikaw palamura ka 10 beses sa isang linggo, gawin ko muna 9. Bawasan ko, after 1 year, babawas ako ng 1.
Siyam na lang. After 1 year ulit, tatanggalin ko ulit. Tignan mo, after 10 years, di ka na nagmumura. O, di ba? Oo, pero hindi ko sinabi na, ay, okay lang pala. Basta importante, dahan-dahan. Separation. Yung ugali natin minsan, kailangan natin palitan pag matampuhin ka. Wag ka nang matampuhin. I-enjoy na lang natin ang buhay. Amen po ba? Oo. Pag ikaw lagi kang offended, wag kang laging maging offended. Ano? Basta ang importante, gawin mo yung tama para sa Panginoon. May mga time talaga na nagkakasala tayo, nakakagawa. Wala namang perfecto. Kahit nga akong pastor, nakakapag-isip, nakakapagsalita ng hindi maganda. Walang perfecto na tao. Pero kailangan pa rin po nating isaalang-alang na as a Christian, bilang isang mananampalataya, kinakailangan po natin unti-unting mabago. Amen po ba? Hindi naman tulad ng extreme, tulad ng iba na, ayaw ko na makita yung ugali mo bukas ha. Pag di mo pa binaliwan yan, pag di mo pa binago yan, huwag ka na magpapakita sa... Hindi tayo ganun, kapatid. Ano? Ang Diyos naman ang Diyos mabiyahe. Ano, pag nagkasala, patawarin. Hindi naman tayo kung sino na ayaw ko na sa kanya kasi ganito ang ugali niya eh. Hindi. Kung ako ganun sa inyo, mawawalan ako ng tao. Ayaw ko na kay pastor. O, di ba? Mawawalan ako ng tao. Pero hindi ko sinasabi na okay lang yun. Basta, nasa sayo, mahalaga, nababago ka. Amen po ba? Separation. Ang basihan ng kalikasan ng Diyos. So, doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 16, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sabi ng Panginoon, di ba? So, ang Diyos, sabi ko kanina, hindi nagkakasala ang Panginoon. Pangalawa, ang basihan ng katubusan or redemption. Sinasabi rito na tatlong bagay. Ano po? So ano ba yung redemption? Doon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Abang, medyo talagang abutin tayo ng 2 linggo 1 Corinthians chapter 6 verse 19. First Corinthians chapter 6 verse 19. Ano sabi niya? Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos na sa inyo na tinanggap nyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, duwalhatiin nga ninyo ang iyong katawan, ang Diyos. So, ibig sabihin, mula nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay pagmamayari na ng Panginoon. Kasi, nung hindi po tayo mananampalataya, wala pang kumukontrol sa'yo maliban lang sa iyong sarili. Kaya mong gawin, bahala ka, gawin mo kung anong gusto mo. Pero nung tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, anong sabi po ng Bible? Your body is the temple of God. Naging templo ng Diyos ang katawan po natin. Kaya nung tinanggap mo si Kristo Jesus, sino yung pumasok sa puso natin? Buhay natin, yung Holy Spirit. Not totally, hindi naman literal na si Kristo mismo kasi asan pa si Jesus Christ? Nasa langit eh. Kaya bago siya umakyat, anong sabi niya? And I will give you another comforter, which is the Holy Ghost. Pero bago pumasok ang Holy Spirit sa puso natin, sa buhay natin, sino kailangan mong tanggapin? Si Jesus Christ. Naunawaan niyo po ba? Ngayon, dahil templo na ng banal na Espiritu yan, sino ang nananahan sa atin? Holy Spirit. Tama? Pero kung papansinin nyo, nung kahit na pumasok yung Holy Spirit sa atin, tayo pa rin kumukontrol ng sarili natin.
hindi pa rin tinanggal ng Diyos yung authority sa atin, kasi kung talagang kukontrolin tayo ng Panginoon, iba yung ginagawa mo sa nais ng banal na espiritu. Pero dahil gusto ng Diyos na kontrolin mo, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung sino ang susundin mo, kaya hinayaan ka niya. Nakuha niyo po ba? Oo, kasi kung tayo lang, wala mababago tayo lahat kung ang Holy Spirit ang kokontrol sa'yo. Pero ang nais ng Diyos, ikaw mismo dahan-dahan. At makita ng Panginoon na bibigyan mo ng authority ang Holy Spirit. Ano pa? For we are both with a price. Binili kayo sa halaga. Ano ang pinangbayad ng Diyos sa ating kasalanan? Or ano ang pinangbayad ng Diyos sa iyo para mabili ka niya? Yung kanyang dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan niyo po ba? Nakukuha niyo yung topic po natin. Separation. Yan po ang separation. Ano ang basihan ng maling kapanganakan or regeneration? Ang mga Kristiyano ay inilarawan bilang isang bagong nilalang. Di ba nakasulat doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Na ang sabi niya, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang. Hindi na siya tulad dati. Ibig sabihin, nung tinanggap mo ang Panginoon, unti-unti kang binabago ng Diyos at ang iyong sarili. So, pag sinabi nating Kristiyano, may ebidensya. Kasi madaling magsabi lang na, ay, Kristiyano ako mananampalataya ako nag-church nga ako dyan sa Harvest Bible Baptist Mission Pero pasaway ka naman. Ay, nag-church nga ako, pero iba naman yung ginagawa mo. So, it means, pag ikaw ay binago ng Diyos, makikita. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Hindi po all things are pasaway pa rin. Binago ka na, nabago ka na, kasi ikaw ay meron ng relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Ano pa? Ang basehan ng salita ng Diyos, payak na inuutos ng mga kasulatan, doon po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, sa atin na magsilabas kayo mula sa kanila at magsihiwalay kayo. Okay. Kasi ayaw naman talaga ng kasalanan humiwalay. Ikaw na lang mag-adjust. Ihiwalayan mo sila para mas lalo kang maging banal sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Paghihiwalay mula sa sanlibutan. Yan yung lagi po nating pinag-aaralan. Paano ba humiwalay sa sanlibutan? Ayon po sa John chapter 15 verse 19, ang mananampalataya ay nasa sanlibutan. Tama, kasi nandito naman tayo Nandito pa tayo, pansamantagal. Okay? Ngunit hindi siya taga sanlibutan. O halimbawa ako, paano ba natin masasabi talaga na taga-kadayakan na ako? Maliban sa ako ay ilang taon na nakatira. Di ba meron tayong sinasabi na pag 3 taon ka na, parang citizenship na dito. Taga-kadayakan ka na talaga. Oo. Paano mo malalaman talaga na taga-kadayakan? Halimbawa, Brother Kyle, dito ka na bumuboto. Taga-kadayakan ka na. Ayun. Ako kasi, doon pa ako sa Castañeda. Nagboboto. Kasi madaming ayuda doon. Madaming ayuda, pag may patupad, makukuha ka agad.
O, di ba? Hindi, biro lang mga sabi. Mukhang pera si Pastor. Ngayon, yun ang basihan dito sa atin. Parang tayo, hindi naman, nung tinanggap mo si Kristo, hindi ka naman talaga taga-mundo eh. Kumbaga, in other term, alien ka, alien. Alam mo yung alien, Brad? Hindi yung alien na napapanood natin na malaki yung mata tapos yung ulo pa ganon. Alien po tayo, hindi tayo taga-mundo, kundi nakikitira lang. Oo, squatter lang po tayo dito. Okay? Para maintindihan, squatter dito sa mundong ito. Hindi kayo taga-sanlibutan sapagkat pinili tayo ng Diyos palabas ng sanlibutan. Yun yung word na election. Nung naligtas ka na, tinanggap mo na si Kristo, nailik ka na ng Panginoon, nais ka niya na ihiwalay dito sa mundong ito. Ano pa? Hindi nangangahulugan ang practical na separation na dapat tayong pumasok sa isang ermitanyong buhay o na hindi magkaroon ng kinalaman sa sino mang hindi pa ligtas. Okay lang. Siyempre, pag nandito ka sa mundong ito, dapat lang na ang gamitin mo yung mga materialis nito. Gusto mo magpatayo ng bahay, taga dito. Yung mga materialis, dito lang naman. Kumakain ka, nandito lang din naman. Nagtatrabaho ka, dito lang din naman sa mundo eh. So tama lang na gumawa ka, di para dito sa mundong ito. Pero dapat maintindihan po natin na pagkatapos ng buhay mo dito sa mundong ito, uuwi ka sa langit. Okay? Baka sabihin nyo eh, ay, bawal kang kumain ng ganyan at hindi ka taga rito. Ano kakainin mo pag di ka kumain ng masasarap na pagkain, di ba? Kaya, sige lang. Okay? Ayon doon sa 1 John chapter 2 verse 15, ang mananampalataya ay huwag or dapat ibigin ang sanlibutan. Pwede mong gawin ang gusto mo dito sa mundong ito pero huwag mong mahalin ang mga bagay dito sa sanlibutan. Okay? Hindi naman masama gumamit ng gadget, hindi naman masama pumunta sa mga malls, hindi naman masama na kumain, hindi naman masama sumama sa mga barkada, na yung mga barkada na alam mo na hindi magpapahiwalay sa iyo sa Panginoon. Wala namang boring eh. Sa tingin nyo, sinong naboboring mula nung naligtas? Meron ba akong binawal sa inyo? Ay, wag mong gawin yan. Ang bawal lang naman sa atin yung rumampa eh. Di ba? Oo. Ang bawal lang naman sa atin yung makiayon doon sa mga gawa ng mga taong makasalanan. Kaya pag alam mong kasalanan, huwag mo nang gawin. Di ba? Mas mabuhay ka na lang ng normal na naaayon doon sa nais ng Diyos. Masaya ka ba? Wala ka bang problema? Di ba? Nai-enjoy mo ba yung buhay? Na-appreciate pa ng Diyos yung ginagawa mo para sa Kanya? Ano pa? Kapag ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa sanlibutan, sa pagkakataong ito, hindi ito nangangahulugan ng nilikha ng Diyos. Kanyang mga material na pagpapatnubay at iba pa, ito ay tumutukoy sa sistema ng mundo. Alam niyo yung sistema? Yung pamamalakad, yung style ng mundo kung bakit po tayo gumagawa dito sa mundong ito. Tulad niyan, pwede kang manood, pero kung alam mo na yung pinapanood natin hindi na maganda sa atin, huwag ka nang manood. Alam mo, di ba, mga boys, minsan pag nag-i-scroll tayo, may mga nakikita tayo. Oops, wala naman si Pastor eh. Di ba? Minsan, kunyari pa, in-scroll, tapos nung nakita, in-scroll ulit, tapos binalikan ulit. Akala ko, relate na relate kayo ah.
Oh, di ba nakuha nyo? Kunyari pa kayo eh. Yun yung sistema. Yung ginagawa po natin. Yung mga nakasanayan po natin. At ang masaklap doon, minsan nagagaya ng maraming mga Kristiyano. Masama ba mag-TikTok? Sa tingin nyo, masama ba mag-TikTok? Hindi. Ang masama, kung bakit masama ang mag-TikTok, kasi yung sumasayaw, mahilig manood sa TikTok. No, pero kung gagamitin mo yung TikTok para mag-promote ka ng produkto mo, eh walang problema doon. Kasi paghanap buhay mo yan at least makakapag-promote ka. Yung nga lang, minsan, nagagamit sa mali sistema. Nagagamit and then na-ia-apply nung nakakapanood. Nakuha niyo po ba? Ano pa? Tinuturo ng 1 John chapter 2 verse 17 na ang paggawa ng kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga at pinakatatagal na bagay na magagawa po natin. Amen? Pag sinabi nating will of God, ito na po yun. Nag-aaral ka, magtatrabaho ka, pero hindi mo iniiwan yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Walang nag-i-amen. Ibig sabihin, hindi kayo kumbinsido ah. Amen po ba? Will of God. Ano pa? James chapter 4 verse 4. Ang kamunduhan ay espiritual na pangangalunya. Alam niyo yung pangangalunya? Kumbaga, nakikisama, nakikisawsaw sa iba. Ganon. Romans chapter 12 verse 2, na huwag makiayon sa sanlibutan. Pinakamahulugan ang James chapter 1 verse 27, ang dalisay na relihiyon sa bahagi bilang Kristiyano ay iniingatan ang kanyang sarili na walang dungis mula sa sanlibutan. Okay. So, matatapos tayo maya-maya konti. Ang bahagi ng personal na paghihiwalay. Pag sinabi nating personal, ikaw yon bilang isang mananampalataya. Nung tinanggap mo ang Panginoon, hihiwalay ka na doon sa mga bagay na hindi dapat, na dati nating ginagawa. So ano ba yung personal? Mga bagay na kapahayagan kung makita ang aking mga mata. Dito bumagsak ang dyablo, yung lust of the eyes. Pag sinabing lust of the eyes, doon sa Psalms 101 verse 3, wala akong inilagay na masamang bagay sa harap ng aking mata. For example, tulad nga nung sinasabi ko, pag meron kang nakita na naka-short, maputi ang legs, Brother Arnold, hindi ganun, no? Di ba? Minsan ba, gaganunin pa niya eh. Oh, kasalanan yun pag sinundan na ng mata mo. Pero pag dumaan lang, pag nakita mo, tas gumanong ka, hindi kasalanan. Ang mahirap gumanong ka, tas... Di ba? Hindi lang naman dun eh. Lust of the eyes. Minsan, nagiging covetous tayo dahil sa lust of the eyes. Gusto mo ng mas magandang cellphone? Sana gusto ko nung yung Pro Max, yung parang kay Sakura. Walang masama kung gusto mo magkaroon ng ganon. Mamaya kukunin ko yung cellphone niya. Di ba? Pag kinuha mo, covetous na yun. Nanakawin mo na. Kaya minsan mahirap talaga yung lust of the eyes eh. Yung mga nakikita ng mata natin, masama. Kahit nga sa pagkain, kaya nga minsan pag napabayaan mo, tumataba tayo eh. Di ba? O kaya pag tumaba, kasalanan din minsan. Gluttony, kasalanan yun, Brad.
Pag mayroon ka nakitang masarap na pagkain, gusto ko yung papakin. O, di ba? Nagkakasala ka na kasi gusto. Di mo namamalayan, marami ka nang nagagawa. Job 31 verse 1. Dito matututunan natin si Job ay gumawa ng kasunduan sa kanyang mga mata na hindi tumingin sa masama. Kaya pag alam mong kasalanan at nakikita ng mata mo, iwasan mo na. Iwasan mo na. Kapag mayroon kang nakita dun sa kapapanood mo, iwasan mo na. Hindi yung balik, atras, balik, atras. Panunood ng sine. Uso pa ba ang sine ngayon? Uso pa, di ba? Halos lahat ng mga estilong Hollywood na mga palabas, minsan kahit mga rated J, ay naglalabas ng karahasan, pangangalunya, pagkalasing, pangkukulam, at di makadiyos na pamumuhay. Hindi nararapat na suportahan ng mga Kristiyano ang industriyang ito. Kaya minsan marami, kasi wala namang sinihan dito sa atin, sa YouTube na lang, saan pa? Ano yung mga pinapanood natin? Sa Bilibili, ano pa? Luk-luk. Ano ba yung mga pinapanood natin ng mga palabas na hindi naman maganda? Minsan na pag napapanood ng mga bata yan, nagagaya nila yan eh. Eh kung tayo nga, may mga napapanood lang tayo na short na mga palabas na hindi naman maganda, minsan tayo nagagaya natin. Kaya minsan, hindi talaga maganda na ipapalabas. Okay lang kung matanda ka ng Kristiyano, kaya mo naman. Pero wag mo nang hayaan na mapanood pa ng mga pwedeng manggaya kasi hindi naman magandang impluensya yan eh. Ano pa? Napapanood sa telebisyon. Yung pagkakaroon ka ng isang telebisyon. Sino ba may mga TV sa atin? Kami sa bahay, wala kang makitang TV eh. Kasi walang pambili talaga ng TV. Ano pa? Gusto ko magkaroon tayo ng yung TV din na dito. Baka laging magtambay na dito si Brother Dandan. Ano pa? Telebisyon na pinaka-importanting pagkontrol ay ang off switch. Ang basurang maaaring ipasok nito sa iyong tahanan ang katamaran na ininataas nito. O di ba? Katamaran daw. Minsan kasi pag tumutok ka na sa telebisyon, nahiga ka na sa sofa, ang sarap na ng pag tinawag ka, halika, bumili ka nga ng ganito, mamaya nanonood pa ako, busy pa ako. Minsan ganun tayo eh. Pag inuutusan, ayaw. Tinuturuan maging tamad. Ano pa? Mga katamaran na itinataas nito at mga impluensyang inilalagay nito sa mga batang isip ay nangangailangan ng totoong karunungan at mahigpit na kontrol. Kung hindi ito magagawa, mas mabuti pang wala ng ganito ang mga mananampalataya. Oo, di ba? Hindi naman okay lang may TV ka eh, pero kung nagagamit sa hindi maganda, wag na lang. Alam nyo nung mga bata pa lang po kami, 80s, 90s, tama. Ano yung mga napapanood natin noon? Ako, nanood ako, mga animes. Pero pag mga tanghali or umaga, mga ganito, mga alas 9 hanggang alas 11, may mga napapanood eh. Teletubbies. Mga may kulay yun eh. Ano pa? Martinik. Ano pa? Seneskwela. Ano pa yung mga... Hindi nyo alam yun kasi hindi nyo alam eh. Panay-email kami. Ano pa yung mga napapanood? Sesame Street. Sino nakapanood nun? Yung mga 90s eh. Ano pa yung mga napanood natin? Mga Bayani. Di ba? Hiraya Manawari. Ano pa? Superbook. Mga 2000 o 2005, saka lang na ipalabas yun eh. Mga 90s, ano pa yung mga napapanood natin noon? Eh ngayon, wala nang ganong palabas. Actually, wala nang impluensya ang television sa mga kabataan kasi tutok na sa cellphone. Ano pa? Mga aklat at magazine, wala na ngayon.
Mayroon pa bang magazine ngayon? Mga marurumi at pornografiyang publikasyon at hindi dapat maging pag-aari ng isang Kristiyano. Huwag magbigay ng anumang atensyon sa mga babaeng magazine sa kanilang mga horoscope. Oo. Ako kasi hindi ko alam yung mga horoscope kasi hindi naman ako mahilig eh. Oo. Aquarius, ano pa yung iba? Oo. Minsan doon tayo nakabase. Ngayong araw na ito, mamalasin ka. Pwede wow. Tapos sasabihin naman ng isa, ngayong araw na ito, swiswertihin ka. Huwag tayong mahiniwala sa mga swerte at malas na nababasa din natin doon sa mga horoscope. Fashion, o di ba? And romance. Noong mga bata kami, mahilig kami magbasa ng mga pocketbook. Di ba? Sino kanya yun? Yung mga 90s eh. Mga pocketbook eh. Ngayon, Wattpad na. Tama, Wattpad. Mga Wattpad na yung mga pinapanood ay binabasa. Nakakatatlong oras, 4 na oras na nagbabasa. Kaya mag-memorize kayo mula Genesis to Revelation. Magandang lugar na papayagan ko ang aking sarili na pumunta. Siyempre, may mga lugar. Ano yon? Tayo ay tinuturuan ng Panginoong Hesus na maaring dumating sa anumang sandali at hindi tayo dapat mahiyang salubungin. So, sa mga susunod, pag-aaralan po natin ito, pero sa ngayon, dito muna tayo mag-focus doon sa mga bahagi ng personal na paghihiwalay. Mga bagay na papayagan kong makita ng aking mga mata. O, di ba? Panonood ng mga sine, panonood ng telebisyon, mga aklat at magazine. Iwas-iwasan na po natin yung mga bagay na yan. Sa bagay, ito kasi mga old na to eh. Sa panahon po natin ngayon, lalo na po yung generation, ang tawag nun? GC? Ano ang tawag sa inyo ngayon? Gen Z? Gen Z? O, tama. Ano kayang ibig sabihin? Generation of zombies na yun. Oh, kasi pag zombies kasi lutang minsan yung isip eh. Mga lutang na yung mga young people eh. Gano'n na. Uy. Kailangan mo pang sigawan para magising eh. Ayun. Okay, so yun. Maraming salamat. Separation. Itutuloy po natin next week para matapos na po natin. Okay, so Brad. Ada pagpawid. Yan, buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 34. Song number 34. Yulala. Yan, lahat ng music dyan. Oo, pagkasa na ipayang. I've reached the land. First stanza, ready now, sing. I reached the land of morning wine, and all its riches freely mine. Here shines the
day one yesterday, for all my night has passed away. Oh, Beulah and sweet Beulah and as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and Beulah shining glory shore, my head, my home forevermore. Second stanza. My Savior comes and walks with me, and sweet communion near to me, and gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and Beulah shining glory shore, my head, my home forevermore. Last stanza. As if it seems to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe now join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and Beulah shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Yeah. Tinatawag mo po si Sir Daniel sa ating opening prayer. Ito ba? Ngayon po tayo lahat na tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, ngayong umagang ito, salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at salamat po sa protection mo sa amin sa bawat isa. Nagpapasalamat din po kami, O Lord, sa katatapos po namin Sunday School, sa mensahe mo sa amin, O Lord, na muli mo kaming ginising at binigyan ng panibagong direksyon sa buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa amin. At ngayong umaga muli, po namin ang pagpapatawad mo sa mga kasalanan, Panginoon. Linisin ang aming puso sapagkat sa susunod na aming gawain, Panginoon, hindi kami makakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Magdadagdag at maglilig sa amin upang patuloy kami lumago spiritually, Panginoon. At ngayong umaga, Lord, ang aming pastor na gagamitin mo upang pangunahan kami, Panginoon. Salamat sa buhay niya sa buong kanyang pamilya. Ang Espiritu mo, Panginoon, kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Gamitin mo ang aming pastor, Panginoon, upang maipahayag at maipadama sa amin ang mga mensahe na nais mong may parating, Panginoon. Patuloy siyang pagtatalin i-provide, O Lord, lahat ng mga needs. Ganun din ang pagkakas mo sa kanyang buhay. At sa pagpapatuloy ng aming gawain, O Lord, hinihiling mo namin na ikaw po ang magkondisyon sa aming puso, Panginoon. Alisin mo po ang anumang gawa ng away na siyang makakahadlang sa aming pakikinig, Panginoon. At mapagnilay-nilayan namin, Panginoon, ng iyong mga salita upang sa ganon, ang mga salitang ito, Panginoon, ang maging prinsipyo namin sa aming pang-araw-araw ng buhay, Panginoon. At hinihiling po namin na ikaw ang tunay na magpabago sa amin sa nais mong buhay na aming tahakin na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, O Lord, ang Espiritu mo ang manguna, at palaging ang pangalan mo po, O Lord, ang may taas ngayong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Okay, so maraming salamat. At salamat ulit sa bawat isa. Okay, so wala yung ating ibang mga kapatiran. Siguro pag nandito sila, napuno na to lahat. Yung mga upuan natin napuno na, wala absent eh. Bakit kaya ganun, no?
At imbis na magdagdag tayo ng upuan, nami-maintain yung upuan natin. Kaya pinakamagandang problema pag nagdagdag ng upuan eh. Okay, so salamat. Welcome ulit sa bawat isa sa atin. Sister Sheila, welcome. Amen. At na-miss ka namin. Hoping and praying na magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Oo, huwag mo isipin yun. Mahal ka namin. Kaya ka namin inaalala. Okay, Brother Julius. Nakakapagtampo ka minsan. Baka maniwala ka. Tanging si Arnold lang talaga makakapag-invite kay Brother Julius. Ano kaya ang sikreto ni Brother Arnold, no? Amen. Siguro kahit tulog ka, nakabantay lang sa'yo eh. Well, iba talaga si Brother Arnold. Yung mga ayaw sumama, napapasama niya eh. Samantalang ako, ayaw talaga, ayaw eh. Pero salamat Brad. Gusto ko ibalik mo yung dati na ikaw. Yung dati bang na mas excited ka pa kaysa sa akin. Oo, dati kasi ikaw yung nauuna sa church eh. Sana ibalik mo yun. Para naman matuwa kami mas lalo. Ay, tignan mo si Brother Dandan. Isang ripaso pa yan, Brad. Magpiprex na yan dito. Oo. Nagsusunglit na, nagpipray na. Pero ngayon, hindi na yan. At susunod, magpipray na yan. Kailangan Kaya pag-pray natin. Jesus naman yan ah. And then, announcement is yung ating gaganapin na fellowship. Ano kaya maganda? Hindi naman isip. Hindi po tayo pwede ng ano yung hindi pwedeng ano? Ang Kaya kahit sa atin na lang. hindi naman talaga pwede ng Lunes. Kaya nga sa atin. Saturday. Kasal kasi ni Roselyn sa 22. That is Sunday, ay Monday. At kailangan talaga namin makauwi. Kasi ako yung kakanta doon sa kasal niya. Ang kakantahin ko ay May Bukas Pa. May bukas pa sa iyong buhay. At pag-pray po natin, gusto ko kayong imbitahan eh kasi hindi ko kasal eh. Baka mabigla sila, bakit ba dito yung mga kataga-kadayakan? Okay, mag-pray po natin. Saka na lang pag 25th anniversary namin. Pero mauna muna si Sir Daniel kasi mauna sila eh. Mag-25th birthday yan. Ay, may kasal ulit yan sila. Silver wedding anniversary. Di ba? Tapos pag 50 years, sunod nun, gold. Oo. Tapos pagkatapos ng gold, after 50 years, wala ka na, sa langit ka na nun. Kaya pag-pray po natin 22, hindi tayo pwede. Pwede tayo ng 20. Pwede pa tayo ng 20. 20 ay Saturday. pwede na kaya lang makapagsa ng Christmas pasok ko party sa ata din yung mga ano yun. Nang mga 19 siguro Christmas party ng mga bata. 21. Calling Sunday, hindi. Kasi ano bang gusto natin? Mag-out of town tayo? Wow. Baby, baby. Pa yan eh.
Oh, doon tayo sa ano, out of town, Bayanihan, United States. Hindi, kasi ang first plan natin is yung sabi ni Sir na ano tayo, sunset. Sunrise. Sorry, sunrise. Mali yung nasa isip ko. Sunrise, doon tayo. At yun ang nagiging plano natin. Sa balat. Ang problema natin ngayon is may mga sasakyan naman, may motor tricycle naman si Dandang, may tricycle naman si Sir Daniel, may tricycle naman dito. May motor naman sila Brother Kyle. May motor, o tama, madami palang motor to sila, Brother Dandan. At kung in case man na sunrise, saan tayo? Pero I suggest mas maganda sa Salay, sa Lipit. Ang Lipit kasi walang masyadong tao. Oo. Ang plano kasi magdala lang ng termos, magdala ng baso, magdala ng kape, tapos kumain sa Jollibee ba yun, sir? Mag-Jollibee. Oo, mag-Jollibee. O magluto na lang, doon na lang din kumain. Ano, mag-Jollibee? Jollibee. Bata yan. Oh, Jollibee, bida ang saya. Okay, so pwede ba tayo sa 19? Ay, 20, tama, 20. Pag 20 pastor, baka Dan. 20. Ano po ang pinakamaganda, sir? 25. I suggest Pastor wala naman napasok yung BNP. 25? 25? Okay. Magbahay-bahay na lang kayo, Pastor. Start na tayo sa caroling. Caroling buong Ayaw nila ng 23. Sino may gusto ng 25? May fellowship sa 23. 23. 23 na lang. Kayo na. Sino magtataas ng kamay? 23. Sige, taas ka muna. Kunyari. Taas ka muna. Meron ko. Thursday. Wala na. Wala na po. 23 na lang. Atin. Di ba 23? Ay, 23. Sorry. May mga kamag-anak. 22 kasi kasal. 23 may mga kamag-anak. Easy pa. 25 na lang. Hindi ba talaga? 26. Cancel January na. Handa ka ba, Toy? 26. 26 to 27, ganon. Oo, pwede. Saturday ulit. Ayos na. Wala naman na kami klase po na 26. Sino gusto 20, ano 26? 26. 26. Parang may mga Oh, young people, Di na nila gusto. 26. Uy! 26, sino may gusto? 26 to 27. Oh, yan. Andito ba kayo? Hindi. Wala naman ako. Wala naman kayo pupuntahan sa bungabong kasi wala naman na yung parents nito nandun sa ibang ibayo. Kaya 26, ano? At ang 25 po, ang 23 po kasi baka dumating yung mga kamag-anak namin na iba. Kasi kasal po yun, kamag-anak din kasi namin sila Roselyn. Actually, pamangkin ko siya. Ganon ang mangyayari. Tapos 24, alam ko po may kanya-kanya kayong mga lakad. 25, alam ko po nasa kainan kayo. Kaya yung mga handa nyo sa 25, i-ref nyo para dalhin nyo sa 26. Oo, tapos sa New Year,
Ano lang ako ba? Doon lang ako ba? Food trip ulit. Diba? Okay, so pakilagay nyo na sa kalendar nyo yung 26 at yun ang magiging plano natin. Sa bagay, walang magtatao sa dagat kasi busy yan sila. Tama, kasi ang 24-25 para sa family yan. Naunawaan nyo po ba? Oo, para naman maka-fellowship nyo, pag Pasko alam ko naman na yun ang gusto natin eh. Para sa ganon, sa 26 dito tayo. Usapan natin yun ha. Wala ka pa bang cellphone? Lamig-lamig Sister Angelica, may cellphone ka? I-add mo nga ulit sila kay mo doon para updated ka. Okay lang, tanungin mo nga sa kanya, tapos chat mo ako doon sa cellphone. Okay, so usapan 26. Yun ang magiging usapan natin. Kung pwede pang magbago, 27, ganon. Para maganda ay i-enjoy natin yung fellowship natin. Tapos, ano, Jollibee talaga? After ng ano, Paborito mo siya. Jollibee o Mang-Inasal. Inasal na lang. Ano ba yun? Tapos only rice para sa bigas nila. Okay. Kaya mag-iisa na kayo ng mga... Kaya mag-ipon na kayo. Sampung kanin, isang paa. Kaya mag-ipon na kayo. Magkano yun? 145. 145? Alam na alam mo, lagi ka siguro doon. 145 yun. Pero only rice na yun. Hindi man. Magkaan. 30. Andi sa mga Sabihin mo na lang 200. Kasi meron pa pang May with drinks yun eh. Ay, ayun tawag. With drinks na ba yun? gusto ko mag-order ng 200. Okay, so 200. Tagpuan. Okay na yan, i-treat mo na yung sarili mo. Hindi mapapaskuhan nila. Sayang. Yun yung kaya goal niyo, kailangan makaano kayo ng mapasko. Oh. 25, pumunta na kayo sa mga ninong at ninang nyo. Ninong, ninang, pang-inasal na. Ganon, pang-inasal. Kalaksan na Ganon. Oh. Okay, so deal na yan ah. Okay, so yun lang muna sa ngayon yung announcement natin. Wala muna tayong mga iba pang mga gagawin. At sige, tawagin na po natin yung choir after na lang ng worship saka tayo magbigay. Sige, dito na kayo. Asan yung kape? Kape. Sir, dito ka. Where's the kape? Kayo na. Siya rin dito ka. Kasi dito para kung sobrang. Hindi mo na ba? Andun, andun. Doon ka naman. Para hindi
Ay, hindi pala. Parto. Parto. Meron. Hindi ko yan. Ato. Ayun. Yan, nandiyan na siya. Sa palit. So many lost and dying in this world today. Have you heard their crying, or do you turn away? The harvest now is plenteous, but the laborers are few. God needs some willing vessels to be used. Here am I will go. I will reach the Lord's control. I will give the Lord control. I will tell them of the Prince of Flow. It is too late for caring, does Jesus really say? Are we truly praying for the blind to find their way? Little children are falling into a burning hell. Will anyone hear the calling to go and tell? Here am I will go. I will reach the Lord's control. I will give the Lord control. I will tell them of the Prince of Flow. For my Savior died on the rugged cross. He thought of me where he counted the cost. How can I say that I love him if I don't reply? Here am I will go. I will reach the lost untold. I will give the Lord control. I will tell them all the Prince of Flow. Here am I. Nabago yung practice ako. Wait lang. Hello. Okay, hintay lang natin yung tubig. Okay, so good morning po ulit. Iba talaga yung practice na actual, ano? Maganda na sana yung practice natin eh. Iba talaga kapag nagpa-practice lang sa pulpit. Okay, so once again, salamat po sa bawat isa. Hilingin ko po na wala na pong tatayo-tayo. Wala na rin pong magse-cellphone. Tayo po ay mag-aaral.
Saka na lang tayo magbibigay mamaya after ng ating pong service. At hilingin ko po na tayo po ay tumayong lahat tayo bilang paggalang ng salita ng Panginoon. Okay, so buksan po natin sa Judges chapter 16 verse 21. Judges chapter 16 verse 21. Actually, kung babasahin po natin the whole chapter, verse 1 hanggang 31, kaya doon na lamang po tayo sa 21. Ano? The result of committing sin. Judges chapter 16 verse 21. Ready now, read. But the Philistine took him And put out his eyes, and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison's house. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito. I-bless niyo po ang mensahe. We pray, O God, na kayo ang siyang patuloy na kumilos, manguna sa buhay po namin. Dalangin po namin na kayo po ang siyang patuloy na magbigay ng encouragement sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Sige, pwede na po kayo maupo. Okay, so ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa buhay po ni Samson. Sino po ba sa atin nakabasa na kay Samson? Wala pa, ano? Kaya magbasa talaga kayo ng Bible. At kung babasahin po natin sa Judges chapter 16 verse 1, siya po si Samson ay tinawag ng Panginoon, ano? At that time kasi ang mga Israelita, kapag sila po ay nagkasala sa Panginoon, ay sila po ay sasakupin ng ibang bansa. So it means, pag wala pong leader ang isang bansa, kayang-kaya lang po silang pangunahan or sakupin ng taga-ibang bansa. At yun po ay consequence ng kanilang kasalanan sa Panginoon. Sapagkat kapag walang matinong leader, sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila po ay nakakagawa ng kasalanan sa Panginoon. So ito po ay panahon po ng mga hukom or sa mga judges na tinatawag po natin. At dito po, isa po si Samson sa mga hukom, mga leaders na kung saan siya po ay naglilid sa mga Israelites. Ano po? At kung babasahin po natin sa chapter 15, yun po yung una niyang chapter ng kanyang buhay. Si Samson may asawa, pero pinatay po yung kanyang pamilya ng mga Palestine. At si Samson, kung titingnan po natin, siya po ang pinakamalakas na tao sa panahon po ng Judges. Sapagkat kaya niyang pumatay ng libu-libong mga Palestine sa isang araw lang. At kaya niya yon mag-isa lang. So it means talagang ganon makapangyarihan si Samson. Ibig sabihin, yung lakas niya nanggagaling sa Panginoon. At marami po siyang napatay na mga Palestinians. At dito po sa Judges chapter 16, mababasa po natin dito yung kanyang pagkabagsak. Dahil po sa kanyang maling mga desisyon sa buhay. But the Philistine took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. Bakit dinukot yung kanyang mata? Kasi ganito po yan. Young people, makinig kasi love story to eh. Doon po sa chapter, sa verse 1, and he went Samson to Gaza and saw her an harlots. Alam niyo yung harlots? Sa Tagalog, patutot, tama ba? Prosti, ganon. At itong babae na ito, and he went unto her, and it was told the Gazites, saying, Samson is come hither, and they compassed him in and led with him for him all night in the gate of the city, and were quiet all the night, saying, in the morning, when it is day,
We shall kill him. Sabi niya. Sabi ng mga Danites, gusto nilang patayin. Abangan. At si Samson ay humiga hanggang hating gabi at bumangon sa hating gabi at humawak sa mga pinto at pintuang bayan at sa mga dalawang haligi at kapwa, pinutot pati ang sikang at pinisan ang kanyang mga balikat at isinampa sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. Grabe no, ibig sabihin kahit pusti siguro ng kuryente, kayang-kaya niyang buhatin mag-isa. Yung mga troso dati, ngayon kasi mga ano na eh, yung troso kayang-kaya niyang buhatin doon sa tuktok ng bundok. At nangyari pagkatapos na siya'y suminta sa isang babae sa libis ng Sorek na ang pangalan ay Delilah. At inihaon ang mga pangulo ng mga Pelisteo, ang mga babae at sinabi sa kanya, dayain mo siya at tignan mo kung saan naparoon ang kanyang dakilang kalakasan at ano pat paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian at mapighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa aming 100 putol na pilak. So, ibig sabihin, hinire itong si Delilah para tuksohin si Samson. Si Delilah, maganda. Kaya, kung atin pong titignan, yun yung nangyari. Nilapitan niya si Samson. Siyempre, dahil si Samson, namatayan ng asawa, at nag-asawa ulit, ito na si Delilah. Okay? Di mo may kanta yon? Yung kanta ni Victor Wood ba yun? Why, Delilah? Di ba? Nang magkagayon, nagdala ang mga pangulo ng Palisteo sa kanya ng 7 sariwang yantok. Sabi ni Samson sa verse 7, and Samson said unto her, if they bind me, now verse 6, sabi niya muna, and Delilah said unto Samson, tell me, ganyan, I pray thee wherein thy great strength lieth, and wherewith thou mightest be bound of afflict thee. Tagalogin na lang natin. Saysayin mo sa akin, sinasamo ko sa iyo kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paano matatalima ka upang paghatiin ka. So ibig sabihin, inuto niya si Samson sa ganong kaparaanan. Sabi naman ni Samson, at sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok, na kailanman ay hindi natuyo, ay hihina ako. Ako'y magiging gaya ng alinmang tao. So, verse 8, na magkagayon nagdala ang mga pangulo ng mga Pelisteo sa kanya ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali sa kanya. Verse 9, ngayon may mga bakay sa silid at loob at sinabi sa kanya, narito sa iyo ang mga Pelisteo, Samson, at kanyang pinatid ang mga yantok na tulad ng talim espada pagka nadidikitan ng apoy, sa kanya'y hindi naalaman ang kanyang lakas. So ibig sabihin, dinaya ni si Delilah, hindi niya sinabi. Ito na naman. Ito yung minsan yung sinasabi ng mga babae sa mga lalaki pag hindi sila pinagbibigyan. Delilah therefore took new robes and bound him with. Tama ba? Sabi ni Delilah, and Delilah said unto Samson, behold, narito, pinaglaruan mo ako. Ayan. At pinagbulaanan mo ako, isinasamo ko sa iyo ngayon, sa iyo, nasaysayin mo sa akin kung paano matatalian ka. So, first, pangalawang attempt, at sinabi sa kanya, kung tatalian lamang nila ako ng bagong lubid, na hindi pa nagagamit ay hihina ako at magiging gaya ng alinmang tao. So, tinalian siya, at gayon, kumuha si Delilah ng bagong lubid at tinali sa kanya at sinabi sa kanya, narito, nasa iyo ang mga Pelisteo, Samson.
At ang mga bakay ay nangasa silid sa loob at pawang pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinulid. Alam mo yung malalaking tali? Tinali sa kanya tapos parang sinulid lang na ginanon. Ito na naman. And Delilah said unto Samson, at sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang dito pinaglaruan mo ako. Hindi ng mga linyahan niya, no? At pinagbulaanan mo ako, saysayin mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya kung iyong hahabilinin ang 7 terintas ng aking ulo at hinabing kayo. At kanyang pinagtibay ang tulos at sinabi sa kanya, narito sa iyo ang mga Pelisteo. At siya'y gumising sa kanyang pagkatulog at binunot ang tulos ng paghabi at ang hinabi. Yung 7 terintas ng ulo niya, nilagyan niya ng patusok, tapos doon itutusok. Pero, madali niya lang tinanggal. Ito na naman. Sabi niya, maganda pag English kasi, medyo maganda eh. And she said unto him, how canst thou say me, I love thee? Sabi niya ganon. At sinabi niya, bakit sinasabi mo na iniibig kita? Ayan. Sa bagay na iyong puso ay hindi sumasa akin. Di ba? Pinaglalaruan mo akong makaikatlo. Sabi niya ganon. At hindi mo isinasaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari ng kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig at ikamamatay. Hindi niya natiis yung babae. Ikaw ba naman sabihin mo, sabi mo, mahal mo ako, hindi mo man lang ako marigaluhan? Di ba? Sabi mo, mahal mo ako, tapos hindi mo man lang ako madala-dala doon sa masasarap na pagkain. Minsan mga demanding Sabi mo, i-date mo ako, tapos hindi pala. Di ba? Minsan ganun si Delilah eh. Ang nangyari po dito, kung titingnan po natin, to make the story short, ang nangyari po dito, hindi nakatiis si Samson, pinagtapat niya yung kanyang kahinaan. Kaya talagang kahinaan ng mga lalaki, babae. Di ba? Pag nilambing lang, kunting iyak lang ng babae, sorry na. Sorry na. O di ba? Kahit kasalanan naman nila. Kami mga lalaki, medyo mababaw lang yung aming mga puso. Kaya pag nilambing kami, okay na sa amin yun. Oo. Sila, pag di lang kinamot yung pinapakamot sa likod huwag ka na tatabi sa akin. Ganun. Ganun yung isang mga babae, ha? Oo, pag ang lalaki nag-sorry, 1 down lang yan. Pag ang babae, pag ganun lang yung mag-sorry yan Tapos sa dulo, sorry. Ganun. Tama? Yan nangyari, inamin niya. Inamin niya ngayon. Pag aahitin mo yung aking buhok, yung ulo ko, yung buhok, matatanggal, doon mawawala yung aking lakas. So ang ginawa niya, boys, ang ginawa ni Delilah, pinatulog niya si Samson dito. Kaya huwag kayong magpapatulog, ladies ng lalaki dito. Pinatulog niya, pagkagising, wala na siyang buhok. At unti-unti yung kanyang kalakasan nawala. At kung titingnan po natin, dahil nawala na, pinahuli ni Delilah itong si Samson, dinala doon sa mga Palestinian, and then, ang nangyari po sa kanya, yung kanyang mata dinukot. Tapos, ang ginawa sa kanya, pinahirapan. Kaya nga meron tayong nabasa kanina, grind. Alam nyo, di ba yung grind, yung tinutulak kasi noon na pinanggigiling, di ba may kahoy na iniikot na malalaki.
Dahil hindi po kaya ng isang tao yun, malaki yun eh. Marami yun na tao ang kakailanganin. Pero dahil si Samson malakas, yun ang pinagawa sa kanya araw-araw. Pinahirapan. Why? Kasi kung titignan po natin, isang bagay na makakasira sa buhay ng isang Kristiyano, yung isang kasalanan at magbubunga ito ng maraming bunga na hindi makakatulong sa atin. Now, in few minutes, matatapos po tayo. The result of committing sin. Alam po natin yung buhay ni Samson. Na nung dati maganda yung kanyang relasyon sa Panginoon na kahit sinong kalaban hindi siya kayang pataubin. Na kahit sinong kaaway hindi siya kayang talunin. But only one na babae pa ang kaya lang magpabagsak sa kanya. Ibig sabihin, yung kanyang desire at kung ano yung gusto ng Panginoon para sa kanya, kinalimutan niya yon para sundin kung ano yung nais nung babae. At ano nangyari? Number 1, sin is blinding. Tandaan po natin, binubulag ng kasalanan ang kaisipan po natin. Bubulagin ng kasalanan ang kaisipan ng isang tao. But the Philistine took him and put out his eyes. Ang kasalanan kasi, pag maliit yan, hindi mo makikita yan, hindi mo mapapansin yan. Okay lang yan, konti-konti lang naman. Okay lang yan, hindi naman masyadong malaki. Pero pag hindi mo binantayan yan, yung kasalanan, akala natin okay lang, yun pala, kasalanan na sa Panginoon. Kaya nga pag hindi mo binantayan, yung kasalanan, bubulagin niya yung ating mga mata, hindi natin makikita na yung ating mga ginagawa pala ay nakakapaglayo na sa atin sa Panginoon. Kaya tignan mo, yung pagsunod ni Samson kay Delilah na okay lang yan kasi malakas naman siya, nakalimutan niya na kung ano yung talagang nais ng Diyos para sa kanya. Kasi ang sinunod niya, yung nais ni Delilah. Maraming pwedeng makasira, hindi lang naman babae ang makakasira sa atin eh. Pride, ano pa? Money, ano pa? Riches, wealth, ano pa? Maraming pwedeng makasira sa atin. Like Samson, who was robed in his precious eyesight, sin will rob us in the most precious things in life. Sin robs fellowship with God. Ang kasalanan, tandaan po natin, ninanakaw ng kasalanan ang pakikisama sa Panginoon. Kaya tignan mo, if you commit sin, mawawalan ka ng gana makipag-fellowship sa Panginoon. Mawawalan ka ng prayer time, mawawalan ka ng Bible reading, mawawalan ka ng interest sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. All na pwede mong gawin sa Panginoon, mawawalan ka ng gana because of 3 letters sin. Sin robs purity. Tignan mo, sisirain niya yung puridad ng isang tao if you commit sin. Dati matino ka, pero dahil makasalanan, gumagawa ka ng kasalanan ang sisira sa iyo. Sin robs peace. Pag gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka matatahimik. Sin robs integrity. Mawawalan ka ng integridad. Sin robs good reputation. Mawawalan ka ng reputasyon kung ikaw ay gagawa ng kasalanan. Ano pa? Sin robs the ability to do God's will. Kasalanan ang kakayahan gawin ang inaagaw ang kasalanan ang kakayahan gawin ang kalooban ng Diyos.
And then, sin blind us to its consequences. Kaya minsan okay lang yan, yun pala, malaking bagay po yan. At tandaan po natin, sin blinds to all the pain that lies ahead for those who disobey God. While we are sinning, we cannot say the regret, grief, heartaches, shattered lives, and sorrow that lie ahead. Ano yun? Hindi natin makikita. Ano yun? Yung kalungkutan, yung sakit, mga buhay na nawasak, at kalungkutan na naghihintay sa atin. Ano pa? Once a person loses his physical eyesight, he will never get it back. Spiritually, God can forgive any sin, but often sin leaves scars or consequences that remain until death. Di ba pag nagkasala, yung sugat, pa nga lang, pag nasugatan ka, pag humilom, hindi naman totally gagaling yan eh. Mag-iiwan yan ng piklat. Nadadalhin yan hanggang sa kamatayan. Number 2, hindi lamang po ang kasalanan, hindi lamang po binubulag ng kasalanan ang isipan ng tao. Pangalawa, ang kasalanan nagbabind, tinatali. Tama. Sin binds like an addiction, nagbubuklod. Listen, ang kasalanan ay nagbubuklod na parang isang addiction. Pag addicted ka, gustong-gusto mo eh. Yes. Online games. Masarap maglaro kapag nananalo ka. Parang yung kapatid ko eh. Nananalo, pinatikman lang. Pero mas malaki yung talo. Yung simple sin na akala natin maliit lang, pag hindi mo yan na-control, lalaki yan. Hanggang sa gusto mo nang ulit-ulitin, maa-addict ka na, hanggang sa yun na lang yung ginagawa mo, hanggang sa matutulog ka na, alas 4 ng madaling, alas 3. Kasi ang lagi mong dinudot, alas 4. Social media, ganon. Eh kung ang puyat nakakapagpatapayat lang, pwede siguro sa akin yun. Ano yung people? Di ba minsan ganon? One sin often leads to a second and a third. Okay lang yan. Tapos sa susunod, okay lang yan. Hanggang sa dumami na. At marami pang iba na pwede tayong ma-addict. Like yung mga bisyo po natin. One sin makes an easier to sin again. Tandaan po natin, mas madaling magkasala muli dahil sa isang kasalanan. Okay lang yan, minsan lang naman. Tapos nasundan ulit. Okay lang yan, minsan lang naman. Hanggang after mga nasundan ulit. Okay lang yan, minsan lang naman natin ginagawa. Hindi na minsan yun, pangatlong beses na. Kasi minsan lang. Tapos nasundan ulit. At kung titignan po natin, play also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of the pure heart. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ano? Na dapat layuan mo ang mga masasamang pita ng kabinataan. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga kabataan ang mas lalong naiinganyo sa kamunduhan. Hindi tulad sa inyo na mga adults, okay lang yan kasi hindi naman kayo nasanay eh. Sa panahon po natin ngayon, yung Gen Z,
Iilan po yung mga napapalapit sa Panginoon eh. Sin grips and hold us like fetters of brass. Yes, sin is slavering. Or slaving. Sorry. Ang kasalanan, umaalipin. Tayo, iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Naligtas ka, naging banal ka, pero kung nabubuhay ka sa kasalanan, hindi ka naman pupunta ng impyerno, pero inaalipin ka ng kasalanan. Nakuha niyo po ba? Disobedience, sin will tie you up and hold you down. Ganon ang kasalanan. Gagapusin ka at pipigilan ka ng kasalanan. Maaring pigilan ka ng kasalanan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pag nagkakasala ka, nakakagawa ka ng kasalanan, sasabihin sa iyo ng dyablo, hindi ka na pwedeng maglingkod sa Panginoon kasi may kasalanan ka na. Hindi ka na pwedeng maglingkod sa Panginoon kasi meron kang kasalanan. Kaya ikaw naman, nakakahiya na sa Panginoon kasi gawa na lang ako ng kasalanan. Magsimba, pagkatapos magsimba, magkakasala. Yun yung iniisip ng iba. And then, kapag nagsimula tayo sa buhay, may perpektong kalooban ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kapag nagkakasala tayo, maaari tayong gumawa ng isang bagay na magdidiskwalipika sa atin mula sa nais ng Diyos na gawin natin. Halimbawa, sinasabi ng Diyos ng isang diborsyada ay hindi maaring maging isang mangangaral. Talagang mahirap sa amin na mag-divorce kami ni Mrs. Hindi talaga pwede kasi till death do us part nga. Hindi mas lalo yung pastor madaming asawa. Di ba? Mayroong isang asawa pero 5 extra. Sin is breaking lives. Sinisira nito ang buhay ng isang tao. Tandaan po natin. Grinding is humiliating. Tandaan po natin. Samson was reduced from the fearless, invisible man. Ano po? Si Samson ay nabawasan mula sa walang takot, na walang talo tungo sa isang bulag, na walang kapangyarihan. Alipin na tinutulak ang nakakagiling na gulong kasama ang mga hayop o baka. Napilitan siyang gumiling ng pagkain sa isang gilingan ng kamay. Para sa isang lalaki, ito ay mababa at nakakahiya. Dahil ang paggiling ng pagkain ay gawa ng isang babae o ang gawain ng pinakamababang uri ng mga alipin. Yun ay para sa mga Israelites. Samson was led by the lad of and mocked by the Philistine. Kasi bulag nga siya, hindi niya kaya na magiling, kaya ang gagawin niya, mag-utos na lang. So habang siya tinutulungan, nagigiling, tinatawanan siya. Pwedeng sabihin ng ibang mga Pilisteo, wala na. Dati malakas, ngayon wala nang kapangyarihan. Yun yung isang bagay na nakakalungkot sa buhay po ni Samson, na kung saan iniwan niya yung nais ng Diyos at sumunod sa kung ano yung nais ng kalaban. Kaya minsan yung kasalanan, nagpapahirap yan sa atin at nagiging dahilan para hindi po tayo mas lalong makalapit sa Panginoon. Now, malapit na po matapos ang nais po kung babasahin po natin, si Samson, humingi siya ng tawad sa Panginoon. At sa isang pagkakataon, ang sabi niya, humingi siya sa Diyos ng isa pang kalakasan na yon ang tatama o yun ang papatay sa maraming mga Israelites. Kaya kung babasahin po natin, tatapusin po natin yung buong chapter. Sabi niya doon sa isang bata, ipunta mo ako doon sa malalaking poste. Itabi mo ako doon.
Tapos, nung nilagay si Samson doon sa dalawang poste na yon, habang yung mga Israelites nagsasayawan, nagsasaya at libo-libong mga Israelites, ang ginawa niya, itinulak yung poste. And then yung building, what? Bumagsak. Alam nyo, ang good news, ang bad news, namatay si Samson. Ang good news, libo-libo yung namatay na mga Palestinian. Maganda pero for me, yun yung pinakapangit na nangyari sa buhay ni Samson. Pwede naman siyang pumatay, nabuhay siya. Pero dahil sa kasalanan, nasira yung kanyang buhay. Kapatid, Christians, enjoyin mo ang mabuhay bilang isang mananampalataya. Pero wag lang mabuhay sa kasalanan. Ang kasalanan, nanakawin niya ito, yung kasiyahan mo na maglingkod sa Panginoon. Pag ang isang Kristiyano, malungkot yan lagi. Hirap makangiti yan. Hirap makapag-isip ng maganda para sa Panginoon, nakakagawa yan ng isang bagay na hindi maganda. But listen, ang Diyos mapagpatawad, ang Diyos mapagmahal. Ano man yung kasalanan natin na ginagawa, tandaan po natin, laging ang Diyos mapagpatawad para sa atin. Amen po ba? Hindi niya tinitignan yung laki ng kasalanan mo, kundi yung tinitignan niya, yung puso mo na handa kang bumalik sa Panginoon. Now, sin will lose everything na anuman ang meron sa atin. Pero tandaan po natin, pwede tayong bumalik sa Panginoon kasi ang Diyos mapagpatawad. Shall we stand? Pag-pray na rin po natin yung ating pong giving. Brother Dan, please get the offering plate. Let's pray. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito. Salamat po sa buhay po ni Samson na naging halimbawa po siya, na minsan sa kanyang buhay, ginamit niyo po siya, Panginoon. But, isang bagay na nagpabagsak sa kanya dahil po sa paggawa niya ng isang kasalanan. Nang kasalanan nito ay ang pagtalikod sa inyo, Panginoon, na yun ang nagpatanggal ng kanyang kalakasan para po talunin ang kanyang mga kalaban. Salamat, Ama, na sa amin, sa panahon po namin ngayon, talunan po kami, pero kaya po namin magtagumpay dahil sa pamamagitan niya. Kaya Ama, tulungan niyo po kami ng aming buhay Kristiyano ay maging matagumpay para po matalo ang aming mga kaaway. Salamat o Diyos, tulungan niyo po ang mga Kristiyano na nangihina, na may mga bagay na hindi magandang nagagawa, Panginoon. At maging ako bilang iyong lingkod. Wala pong perpekto po sa amin, pero salamat na sa buhay po ni Samson, pinagkalooban niyo po siya ulit ng kalakasan para po maisakutuparan ang kanyang mga gustuhin sa buhay. Like us, O God, tulungan niyo po kami, patawad po, pakalinisin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Upang sa ganon, magawa po namin ng maayos ang aming ministry na masaya at nagagawa po namin ito nang meron pong magaan na kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin lahat ng aming pasasalamat sa inyo. At i-bless niyo po ang aming pong tithes and offering. Pagpalain niyo po ang bawat kamay ng magbibigay at kayo na po ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ito po ang aming samod dalangin. In Jesus Christ name we pray. Amen. Amen. Pwede na po kayo maupo. Medyo nag-overtime lang tayo konti. Pero sige lang, minsan-minsan lang naman. Tapos yung minsan nadadagdagan ulit. Okay, so yun, salamat po sa bawat isa. Tayo po ay tapos na sa ating pong service at yung ating offering na lang. At
Meron po kaming aatinan mamaya na mission conference dito po sa park po ng Buhangin. Yung mga gustong sumama, sumama. At sinong gustong sumama? Please. Sige, young people, mamaya maiwan kayo. Except yung dalawa. Si Sakura tapos yan.